Magandang araw mga kabarangay. Okay, this time ay ating pakinggan at ating panoorin ang video ito dahil importante ito sa ating mga anak na nag-aaral sa ating mga eskwelahan. At ang tawag dito ay School Governance Council. Ayan, so dyan lang kayo at importante ito lalo na sa mga magulang. So take note, pakinggan natin. Para po malugan sa mga suliranin namin. So, iingan ko muna po ng rap. So, yun po. Gaya po nung aming pagpupulong ng SGC, kasama po si ang ating PTA President. Ang una po nating pag-aanaman ay ito po pagbibig ng bata. Ano po kaya ang inyong mga saloobin tungkol sa baby? Sige po. Yes po. Siguro po ay ano po natin ang ating barangay. Suggestion po ni Ma'am na sana po yung mga nagtitinda ng sigarilyo, pag-break, ay huwag po sana din pag-ibig na po. Ano pa po? Kasi una-una naman dapat yung parents ko dapat wala. Yung time hindi pinapayagan ng parents, hindi ko malalagpas ko sa parents. So, magkakapos Sa loob po na yan. Ano ba iba? kailangan na mo ba? Pumasok. Oo, meron pa. Yung pumasok. Kailangan wala silang galingan po sa atin. Siguro po yung bago pumasok po ng mga bata, so hindi kumakain po kayo doon na ano. So bago po natin gawin yun, siguro sa second quarter, kailangan po muna ay may information dissemination tayo sa mga parents na bago pumasok yung mga bata, ay titingnan po yung mga bata. Opo. Ang isa pa po rin report sa amin ng mga bata kapag aming pinakausap, sabi po nila ay may mga bata na nagdadala ng patalim. Ang problema po namin dito is wala po kaming metal detector na kapag po inisa-isa sa dami po namin ng bata, ay kulang din po yung aming mga taga-ano kasi dalawa lang po ang aming utility. Pero sa suggestion niyo po, siguro itutulong po namin ang SSLG at saka po yung mga officers ng klase kung kaya para po ma-check yung mga bag nila bago pumasok. Po. At isa pa po, kung yun nga po, kung halimbawa meron tayong matatap na partners, kasi sa MOOE po ng school, hindi po siya naka-lista. Kaya hindi po siya namin mabili ngayong taon. Another drafting po ng MOOE namin is sa next year pa po ulit, January po, mababago po ulit. So siguro maglilista na kami doon ng metal detector, pero kailangan na po kasi natin yun. Baka po may matatap or maano tayo na partners na makakapag-donate sa atin ng metal detector para din po sa
isahin po yung vape, hindi na po ibabalik sa mga bata. At ang practice na po nila before is pagkatapos po ng school year, parang sinisira po lahat ng mga pista. Yun po. Then, referral lang po talaga kami. Referral sa guidance counselor. Hindi po kami, kapag mga light offenses po, hindi po talaga kami wala po protocol Kasi na mga bata ngayon marunong na kumita. Ano kumita? Pag may pera, bibili na naman. Ganun lang naman. Yun nga po. Ginagawa niya po yung nagtitinda. O bibentahan na. Yun yun. Kasi kung bibili ng bibili, pera. Kung yung bibenta ka, kaya nga. Binundahan. Kapag yung nasa tamang ganyan, hindi na kasi Yes. Sige po, yes. Ma'am, hindi ko alam kung paano natin i-disseminate sa mga magulang. Kasi tayo lang po yung nandito. And we are talking about how many students do we have now, ma'am? 900. 900. Almost 900. Almost 900. Let us not forget po na ang objective natin, yung learners, ano po, ngayon, kung learners ang objective natin, let us also not forget na ang tungkulin natin bilang mga magulang is not just put food on the table. Hindi lang magbigay tayo ng pagkain sa lamesa, but we have to talk to our children or our grandchildren. And discipline starts from there. Talking to them, having a, one-on-one. Kasi hindi lang natin alam bakit sila nagganon. There should be a root cause for that. Sometimes, pinagdadaanan nila yung mga challenges na hindi natin alam, affected sila. Tayo, namang magulang, nangyayari, may mga challenges sa buhay natin. Pero, without us knowing it, alam nila yun. Because they are in the puberty stage. So, what do we do now? We have to talk to them in a form of, iba na sila ngayon. Hindi sila pwedeng sigawan, paulit-ulit, ganon. So, paano nga natin ma-check kung andito na, nangyayari na, andyan na yung vaping? Ang gagawin lang ba natin? How do we stop that? But it should always, kausapin natin yung mga bata. Always like that. Pagdating, galing sa eskwela, maybe we can talk to them, as parents. Like I said, hindi lang laging pagkain sa mesa ang tungkulin natin para ibigay sa kanila. Kung hindi, talking to them, and also, we should know bakit nagkakaroon sila ng ganun, doon sila nagre-resort. Drugs, vaping, alcohol, pakikipag-away. There must be something. May root cause doon. Depression, probably, or anxiety that we do not know of. Kasi kung, it's good to have symposium and all that, but the thing is, how do we measure after? Kailangan ba doon tayo mag-stop right after that? Do we stop from there? Yun ang question ko po. Ngayon, tayo mga magulang na nandito, tayo lang yung nakakapagbigay ng ating mga saloobin o ang ating mga opinion in that matter. So sa akin, para sa lahat, siguro ang paniwala ko dyan ay we have to start from our home by talking to them, by, what do you suggest? Kasi paano kayo nagkakaroon ng encounter sa mga bata nila? Di ba? Kasi hindi lang yung pagkain ang dapat natin ibigay sa kanila. So, yun lang ang aking pananaw or opinion on that matter. Thank you. Yes po, I agree po kay ma'am na hindi lang po ang tungkulin natin bilang magulang ay ibigay yung kanilang mga pangangailangan din po. May mga bagay po tayo na sa panahon natin hindi nangyayari, pero sa panahon po ngayon, nangyayari na. So, iba po talaga yung panahon natin sa panahon nila ngayon. And ang dami na din po problema, bilang po naman po ng paaralan sa mga halimbawa sa depression, anxiety. Meron po kami mga assessment na ginagawa. At yun po ay may mga parents, pero din po may mga pinagmahan po kayo. Kagaya po nung sunod po namin assessment na gagawin sa mga bata about their mental health.
responsible po ang bata. And then after po noon, sa result po ng assessment, ay referral po for guidance and counseling. Tapos po, after po sila ma-counsel, ay close monitoring po ng advisor. Yun po yung follow-up ng school. Ano po, hindi po tayo titigil na halimbawa ay nakapag-symposium tayo, yun po, tuloy-tuloy pa rin po kung may magbabago bang nagaganap sa bata. And then, katulayan nga po ngayon na mayroon pong ina-counsel po. Kasi wala po tayong registered guidance counselor ng school. I-invite lang po namin siya na pumunta dito at sa isang araw po, 5 lang po yung kaya niya. Kasi may bigyan din po sa guidance counselor na kausapin niya po yung bata ay counsel. At as much as possible nga na po, kasi minsan yung problema din ng bata kapag na-absorb din nila. So, may feeling na po talaga yung pagkausap nila. Eh, sa dami po namin bata na kailangan i-counsel ay kaya po medyo natatagalan din. And then, nakausap po nga po kanina yung guidance counselor na after daw po ma-counsel, may monitoring at may follow-up po na gagawin pa. So, yun po, siguro, pag-usapan po natin lahat po ngayon din ang information dissemination po. Kayo nga po mga officers ng klase, magiging katulong po ni advisor. At ang isa po natin chance na ma-disseminate po sa kanila ay sa hard reading po ng mga bata. Kasi papatawag po namin by classroom ang mga magulang para po ma-check kung ano ba ang naging lagay ng bata at grades nila ngayong first quarter. After po ng exam po namin ay August 22, then holiday po, 23, then August 24 po ang kasunod. Update lang po noon ang mga bata. Pagkatapos po ng exam, uuwihan na po sila. Kaya pakimonitor po ulit ang mga pag-uwi kasi baka may mangyari na naman dito. Usapan muna natin before doon siya, nakikipag-ugnayan kami sa dating principal. Alam nyo, yung problema ng magulang, yan ay problema rin ng barangay. Oo, pero dapat talaga nagmumula sa inyo ang mga magulang. Kami ay nasa likutan ninyo. Okay, so yung mga problema dito ay nakukuha namin. Unahin muna natin yung kanilang sinisigarilyo. So, okay yun yung suggest ninyo. Pagkakaroon tayo siguro ng ordinance to avoid yung maiwasan yung pagbebenta sa underage ng so, i-open ko sa sanggunian para magagawa kami ng ordinance para ma-iyan natin dito sa barangay natin. Kasi yung mga nagbibiba. Anong oras yung pasok ng mga bata? Before Sige ma'am, sa inyo, sa school. Sa school po, dapat po nandito na sila before 7. Before 7, pinapapasok na. Pero may mga bata po na maagang dumating. Mga 4:36 po ay nandito. So, gumagamit tayo ng 2 gate. Ma'am, tama? 2 gate ang ginagamit. So, siguro, resolvehin muna natin yun, yung pagpasok. Kasi nga maganda yung suggestion nyo na magkaroon ng detector. So, okay yun. Pero dapat yun, isang gate lang yung gagamitin natin. At kung hindi may iwasan yun, may papasok ng maaga. So, dyan natin pakatibuhin ang ating yung ating security. May security tayo dito. Saka isang humidity. So, ang talog kasi natin ay ilan na nadutin sa araw? 3, 4, 2, 3. Kasi 24/7 tayo. So, ang ginawa namin, hinati namin sa 4 na team yan. Sa 4 na grupo. Kasi hindi naman po pwede kamakayan ay nakababag na lang yan. Patay naman ang pamilya. Kasi yun yung incentive na rin kung kaya 8,900. So, hindi makakasapat ng mga buhay. Kaya
media ng ganyan. Baka ako ay patayin naman naman kaya sa pagpapagrinig pang bigas, pang alam. No? So, yan ay binibigyan natin ng tamang oras. Basta tayo ay 24/7. Kung kayo ay may problema, kahit linggo, pwede kayo makapulihan sa inyo tao yan. No? Ang ating school ay dalawa. Sa umaga, especially pagpasok, meron tayong elementary. Meron tayong high school. So yung 3-4 na duty sa araw ay hinahati pa. Hinahati pa. Kaya hindi kayang ma-monitor o maalagaan kahit sa awas sa hapon kung hindi tutulong yung mga tricycle natin. Ang tricycle driver natin, kinausap ko ng mga yan na kapag naman kayo nandyan at meron nakita nyo na hindi napansin ng ating mga kasama, lalo sa mga talo dyan, siguro lang ako niyan sa mga bata ko. Eh, magkakalit na, mga magulang, mapapapag lang yung kalak ang ating lalaki. Ha? Dinidisiplina lang. Ay, sinasabihan ko sila na tumulong kayo sa pag-pigil kung ano man yung nais na gawin. So, magkakaroon tayo ng konting stricto sa pagpasok kapag siguro kailangan meron tayo yun nga, sa director na kasi maganda yun. Okay yun. Ngayon, yung gag na yung gag para alam ninyo mga magulang. Meron sa loob. Meron sa loob. Nagtaka na kami. Huwag po talabigan na. Merong ito